Itong mga i-vlog natin is mix siya ng solar tsaka construction. Transparent lahat dito. Itatanim niya yata dito is yung agarwood. Nag-install din tayo ng solar pump dito na 5 horsepower. Ito yung ano niya. Ito yung source niya. 7 to na overhead tank. Isa dito. Hindi basta-basta yung construction. Talagang time consuming talaga siya. Tsaka kung honest ka na contractor ha. Hakain. Cool. Yan, ganyan siya. Umabot yung price nitong 6 kW na system na to sa halagang yung first tank tsaka yung mga solar pump. And next is yung second tank para sa bahay, yung agarwood niya ni client. Okay mga ma'am and sir, welcome back to my YouTube channel. Grabe no, ang tagal nating walang upload. Siguro mga ilan ba? 3 to 4 months na yata. But anyway, ayun nga, nandito tayo ngayon sa Kuyapo, Nueva Ecija. So actually, ito yung dahilan kung bakit talagang sobrang na-busy tayo. Dahil medyo marami talaga tayong, or malaki yung ginawa natin dito. Hindi naman sobrang laki, pero talagang time consuming. So ayun, so nakita nyo, nandito tayo ngayon sa Hacienda Sinamar. Okay. Bali yung client natin dito is si attorney, pero hindi ako nakahingi ng pahintulot sa kanya na sabihin yung pangalan niya, kaya medyo discreet natin siya. So ayun, shoutout kay attorney na nagtiwala sa atin sa lahat ng mga ginawa nating project dito. So ayun, tara, pakita natin yung mga ginawa natin dito. So una-una, dito pa lang, ayan, tayo na yung dyan. Actually, nilalagnat pa ako guys. So anyway, ayan, from entrance, itong gate, inano na lang natin to, nirevise na lang natin to kasi binago natin siya dahil sa yung daan, ginawa din natin at hindi angkop yung dating design. So nilakihan natin yung gate, tapos inalign. So ayan siya. And then, ayan, kung nakikita nyo yung daan, siguro, hindi ko alam kung may before or may picture ako nung dati, pero try natin pakita yung dati kung meron, kung may mahanap ako. Kung wala, I'm sorry. Pero ito nga, ito yung ginawa nating daan. Tapos medyo hili yung daan. Hili yung daan niya dito. Kaya talagang pahirapan yung daan nung una. As in, putik-putik to dati. So gumawa tayo ng daan, tapos gumawa tayo ng drainage. Ayan, kung nakita nyo, may drainage siya. Tapos nag-riprap tayo. Riprap, yan. Dahil ayan, kung nakikita nyo, medyo kapag malakas yung ulan, bumabagsak dito yung lupa, yung putik. Kaya yan, naglagay tayo ng riprap. So guys, itong mga i-vlog natin is mix siya ng solar tsaka construction. So far, nandito pa lang tayo sa construction na ginawa natin. Ayan. I mean, pinapakita ko lang din sa inyo para in case na meron din kayong planong magpa-construct, pwede nyo kaming i-contact or pwede nyo kaming mapagkatiwalaan kung about sa mga construction services dahil kumpleto naman po tayo ng manpower. Meron tayong engineer, meron tayong foreman. So wala po tayong magiging problema sa project. And ayun, anyway, before tayo mag-proceed, lahat ng mga gastos dito is labor lang kami. Lahat ng mga cost dito is transparent kami dahil pinapa-resibo na. Ang deal namin ni client dito is labor lang kami, then the rest is sa kanya lahat yung materials. Pero of course, kami yung bumibili dahil tapos inaano na lang namin, pinapa-resibo na lang namin. Kaya transparent lahat dito. And I think and we believe na sobrang laki yung na-save ni client dito dahil nga transparent kami dun sa mga bills, dun sa mga materials na kinukuha namin galing sa hardware. So ayun, ayan, from yan sa riprap, ano pa, yung sa drainage. So ayun, yung simula sa gate,
hanggang dito sa pababa. Ayan, kung nakita nyo naman. Kaso, hindi ko alam kung makikita sa video yung pababa. Pero medyo matarik din siya. Pakita mo yun dun sa... ayun o. So, dito, ayan. Nakariprap yan, magkabila. Ayan, kung sa nakikita nyo, medyo kailangan pa ng ano to. Kailangan pa ng revision. Medyo talagang gumuguho kasi yung lupa dito eh. Kaya baka mag-ano pa kami dyan, mag-riprap pa kami dyan or retaining wall din. So, ayun. Ayun, simula dun sa sa gate hanggang dyan sa tulay, yun yung una namin ginawang daan. Yan dyan, hanggang doon sa gate. Yung pangalawang ginawa naming daan is simula yun dito na hanggang doon sa ayan, doon na sa property ni, I mean sa mga bahay-bahay ni client. Ayan. Goods na goods naman yung daan natin. Ano to, bali 3.5 meter by 8 inches yung kapal. Tapos naglagay kami ng may mga bakal pa to. Kasi talagang sobrang ano nung quality ng lupa dito, sobrang lambot. Talagang kapag malakas yung ulan eh, para talaga siyang bumabaon talaga yung ano. So ayun, yung second na ipapakita natin dito is yung submersible pump, yung solar submersible pump na ginawa namin. Ang itatanim niya yata dito is yung agarwood. So mag-agarwood si client dito. Pero ayun nga, under development pa yung lugar. Pero almost 90% na eh, pwede na talaga eh, pwede na complete na eh. Meron na siyang solar pump. Nag-install din tayo ng solar pump dito na 5 horsepower. Ito yung ano niya. Ito yung source niya. 100 ano yan? 140 feet to 160 feet kung di ako nagkakamali. Matagal na to. Halos taon na rin to. Yeah. Halos isang taon na to. Last year ko pa na-install to eh. Pero after ko kasi ma-install dito, ayun, ang dami pang ginawa. That time nakakapag-vlog pa ako eh. Pero nung pinagawa na sa akin yan, yung mga ano na yan, ito kami rin yung gumawa nito. Itong overhead tank. Ano to? Bali, 7. 7 ba? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 to na overhead tank. Isa dito, isa dun. Siguro tignan natin sa drone mamaya kung makikita. Pero malaki din kasi yung lugar eh. Tapos paulan pa. So basta nasa 7 yan. So yan, kami na rin yung gumawa dyan, kami yung nag-design dyan. Pero yung water system dito, meron silang ano yun, mga drip. Yung parang meron silang company na ginuha para sa mga water system, sa water distribution para sa mga tanim. So tara, pakita natin saglit tong ano. Itong bodega, kami rin yung gumawa niyan. Yung taas nito is 12 pieces na solar panel. Check natin kung ano natin sa solar panel, sa drone. Pakita natin sa drone. Nung una, hindi to ganito. Open lang to. Like usual nung mga ini-install namin. Kung naka-follow kasi kayo sa amin, yung mga ini-install namin na patungan ng solar panel is open lang siya. May mga frame lang. And then, ayun nga, mga tubular. Pero ito, dahil pina-revise ni client, pinagawa niyang bodega. Kaya ayan. Ayan, yan yung present naming pinaka cost saving na design. Naglagay lang kami ng long span, then nagbubong ulit, tapos nag-railings. So ayun. Tara, pakita natin din sa loob. So, ito na yung ano natin. Hindi pa nila binababa yung breaker. So, guys, wag niyong ugaliin yung ganun. Dapat binababa niyo yung breaker. Kasi, yun ang proper ano eh. Wala siguro si caretaker, kaya hindi na ibaba. But anyway, ayun lang. Controller niya to. Then, ito yung mga ano niya. Yung mga pangkuryente. Okay. May box siya. Ayun lang, simple lang naman yung setup ng solar pump eh. Ayan.
Medyo malaki-laki din tong naging ano ng bodega niya. Okay na rin. So, ayun. Di lang natin mapakita yung ano, pero malakas to. Bossing! Vlog ko na habang di mainit. Ayan, si Boss Joseph. Shoutout natin si Boss Joseph. Yung pinakamalupit nating caretaker dito. Bossing? Hello, Bossing. Kumusta? Ito si Boss Joseph, ang pinakamalupit nating caretaker dito. Matagal natin siyang kasama dito. Opo, yan po ang totoo. Siya lahat ang may alam ng mga ano dito. So, puntahan muna namin yung ano doon, no? Yung sa solar namin, no? Okay, ayun. Ngayon, itong ginawa naming daan dito, ayan pa ang kulang. At nihingihan pa namin ng approval para sa budget. Dahil ayan, sa nakita nyo, ito, kinulkul na namin yan. Ngayon, ito kasing nangyari dyan, oh. Tingnan mo, oh. Sobrang medyo nagbitak na yung daan. Kailangan gumawa ng kanal dito para drainage. Kasi kapag malakas yung ulan talaga, lahat ng mga tubig dito pupunta dito. So kailangan namin ng drainage system na pupunta dito sa ilog. So ito, kailangan pa namin approval. Pero yung isa nagawa na namin. Hindi basta-basta yung ano, guys. Hindi basta-basta yung construction. Talagang time consuming talaga siya. Tsaka kung honest ka na contractor, ha. Kung honest ka na contractor, medyo talagang stressful siya. Pero okay naman, carry naman. Ayan, oh. So ito yung una naming nagawang drainage. Ayan, papunta dun sa, ayan, dyan, papunta dun sa ilog. Tapos dito yung pinaka-catch basin niya. Dito lahat bumabagsak yung tubig. So much better talaga kung meron din dun sa kabila. Okay. So lahat yan, yung flooring na yan, ay yung kalsada. Tapos gumawa rin kami ng ano dito, ng pinaka-parkingan niya. Ayan. Tapos ayan, kasya yung ano dito, kahit mga 5 sasakyan. 1, 2, 3, 4. Actually, nakapag-try na ng 6 dito last time, eh. Okay naman. Tara, dito. Okay. So, ito rin, tong step din na to, kami rin yung gumawa. Ayan. Dalawa yung step niya papuntang bahay. Itong long step, ewan ko kung bakit nagpagawa pa dito, pero meron din kasi dito yung pinaka-shortcut niya. Pero siguro dahil nagpagawa dito, dahil may mga plano pa doon na gagawin. Ayan, pero wag na tayo dyan sa long step dumaan. Dito lang tayo sa shortcut. Etong mga to, hindi kami ang gumawa niyan. Merong kinontak si client na yan, gumagawa ng mga container, ano na. Ayun, ito yung pinaka shortcut na step papunta sa bahay ni attorney. Sensya na. Narinig nyo naman ako, di ba? Hindi na ako makaharap the whole time, eh. Sige lang, at least para makita lang yung site. So yan. So para sa lahat ng mga nakikita nyo, kami lahat yung gumawa doon. Pera lang yang bahay din na to. Tsaka yung bahay doon. Okay nga. Okay, dito tayo muna. So ito muna. So yung solar pump natin, which is nakita nyo mga gaano kalayo. Solar pump doon, na submersible pump, i-fill niya tong 2 tangke na to. Nakita ba yung 2 tangke? Ayan. Yung 2 tangking tigwa 1,500 liter. But ang pinagkukunan ng tubig niyan is yung solar pump natin doon sa baba. I-fill niya yung 2 overhead tank na yan. Tapos actually pwede naman na ito lang, eh, na mag-supply dito sa bahay. Pero wala kang pressure kasi nga gravitational lang. Kaya nag-install din tayo ng Jetmatic. Ayan. Nakalimutan ko kung ilang galon to, eh. Ilang galon ba to? But anyway, ayan. Yan yung pressure tank natin.
naglagay tayo ng Jetmatic or pressure pump. Ayan. So far hindi naman ganun kasama yung setup natin dahil yan na talaga yung pinaka malinis na gawin. Pwede rin naman nating ilagay sa flooring yan, pero ang hirap magkaroon ng kapag nagkaroon ng problema, ang hirap ng maintenance. So nakalitaw yung mga yung mga hose. Pero na lang yung mga nandito sa baba, sa ilalim. So ayun, ito nga. Yan, hindi kami gumawa niyan, pero yung ayan, yung bakod yung bakod yan. Kami na rin yung gumawa niyan. Tsaka itong kusina. Ito bahay lang to ni attorney, pero ito kami yung gumawa ng kusina. Concrete yung kusina na ginawa namin. Ito, ayun nga. Ano lang to? Yung fabricated, hindi ko comment kayo guys kung anong tawag sa mga to. Nakalimutan, actually alam ko na. Nakalimutan ko lang yung tawag sa mga ganitong container van. Na hindi siya actually container van. Ewan ko, sabi matibay din daw, pero we'll see kung kumusta siya kapag nagkaroon na ng mga bagyo or whatsoever. Wag naman sana. Pero ano lang siya eh. Para siyang may styro sa gitna. Tapos liso. Yan, ito. Ito. Itong pinaka niya. Styro sa gitna, siguro mga 2 inches yung kapal. Tapos liso. So, comment kayo guys kung kumusta ba yung mga quality nito. Kung may alam ba kayong ganitong nagtagal or kumusta ba yung quality niya. Pero maganda siyang tignan. Kung maganda. Ito is yung kusina natin. Naku po. Sarado yata. Sino? Ha? Ayun. So meron tayong folding door dito. Actually folding door to. Ayan. Isa pa. Ayan. Napo-fold to eh. Napo-fold tong mga to. Saka yan. Pero wag na natin i-fold. Isin pa dito. Sige, try natin. Try natin to. Doon ka, tingnan mo yung pagkaano niya. Ayan. Gusto mo siyang i-open ng full. Ayan, ganyan siya. Ayan. Ayan. Pero nagpalagay si attorney ng nagpalagay siya ng screen. So ayan, ganyan lang talaga siya. So ganito rin sa kabila. Ayan. For your information guys, ito itong folding door na to, hanggang doon. Ang nakanvas namin na yung talagang medyo mas quality siguro yung materials and umabot siya ng actually nasa 480,000. Folding door lang yun Kompleto naman na hanggang sa taas. Pero hindi namin kinuha yung kasi medyo hindi siya practical. Ngayon, nakikita kami ng installer na taga Pangasinan. Kalasyaw, Pangasinan. Itong nakikita nyo lahat is umabot lang ng 165,000. Not bad naman na yung quality. Pero sa nakikita ko, dun sa mga iba ko nakikita na video, mas quality pa rin talaga yung mga yun. Yung mga nasa 450,000. Pero kung may budget naman kayo para sa ganon, edi go na lang, mag-go. Pwede naman kayo mag-go sa ganon. As much as may budget naman yun, walang problema. Kasi yung pag nito, ayan parang para sa akin, hindi siya ganun ka-smooth. Yung sasara. Tulak natin. Ayan. Okay. Pero okay naman na siya. Kumbaga sa grading is
85. Tara, pakita natin yun dun sa ano, sa loob pala. Ito ang malupit na pagkakagawa. So ito, shoutout kay Bajana Works. Ayan, sila ang gumawa ng napakalupit na pagkaka-finish nitong dining table natin. Ayan. Sa ano to, Acacia to. Ang inabot ng labor dito is 29,000 labor na yon, and the materials nung mga ayan, yung mga pangpakintab or kung ano-anong mga ginamit nila dito para mabuo. Pero yung 27, hindi sure kung 27,000 or 29,000, hindi pa kasama yung kahoy doon. Yung kahoy kasi is kinator nito eh. May mga kahoy sila dito eh. So, ayun. Kung naghahanap kayo ng ganito ka-quality na ano, bigat nito. Ang ganitong ka-quality na dining table, ayun, nasa ganun yung price range niya. 29,000. Ayan. And, ayun, ito yung sa loob. Meron siyang center island. Ayan. Yun yung ilaw nila. Tapos meron din silang, itong exhaust. And then, meron silang, ito, yung ginawa namin, na cabinet, na meron siyang gravitational na, kalimutan ko yung tawag sa bisagra. Basta something may gravity. Ayan, no. Kahit isara mo siya, hindi siya mag-iingay. Dahan-dahan siyang mag-close. Okay, guys, ang final natin is itong sinetup natin na 6 kilowatt na solar system sa kanya. Ayun, tignan natin. So, ayun. Meron siyang... Actually, itong... Dito sa bahay niya, meron siyang 6 na aircon. 1, 2. Either 5 or 6 aircon ang gamit nila dito. Na-testing naman namin na magsabay-sabay. Yung isa 2.5 horsepower eh. Mga 4 o 5, tigwa 1 horsepower na lang. So, kaya naman. So far, nung na-testing namin to, maabot lang siya ng 5.5 kilowatt kung sabay-sabay lahat yung load. Which is kayang-kaya naman kasi 6,000 watts nga ito. Then, ayun. Para silang naka-total off-grid dito. As in, wala pa sila halos kinukuha sa kuryente. Nasa ano na rin to, mag 3 months na rin to. Tama ba? Parang may 3 months na rin to. Nung una kasi, isa lang yung battery nito. Tapos, nag-upgrade si client. Kaya nagdagdag pa tayo ng isa. So, ayun. Tingnan natin yung pagkaka-wiring. Kung malinis ba? Eh, malinis. Ayan. Yan yung wiring natin, guys. Meron tayong automatic transfer switch. Kapag nasira yung system, lilipat lang kay Meralco. Or, hindi Meralco dito. Nakalimutan ko dito. Basta parang Meralco. Lilipat lang yan kapag may nasira sa system. Tapos, ayan, may mga surge protective device tayo. Meron din tayong breaker sa battery. Ayan. Okay. Yan lang naman. Ang init. Meron naman, ay, ba't dapat binubukas nila to? Huwag nila sinasara to. Ayan. Dapat binubukas to. Dahil nga yung, ano to, tawag ito, ventilation ng inverter, dapat may hangin talaga. So, ayun, guys. Again, 6 kilowatts siya na inverter. Tapos, naglagay tayo ng total of, ilan na kasi yung solar panel nito? 3 months ago na to kasi ito eh. Parang total of 7,000 watts. Or, ipaliparin na lang natin yung drone para makita natin. So, ayun. Tiga 620 watts naman na yung panel natin dito, kaya medyo malakas na talaga siya. Ayun, umabot yung price nitong 6 kilowatt na system na to sa halagang, yung una 290,000, nung isa pa lang yung battery. Nung pangalawang battery na, nag-add siya ng 75,000 plus dalawang inverter, dalawang solar panel. So, more likely, umabot siya ng
260 to 360 parang 360 to 380,000. Dalawang battery na. Tapos ayun nga, parang 12 na yung 12 na yung panel. So ayun. Kung palagay yung mura na sa amin, meron kayong plano magpa-install ng ganito, 6 kilo. Madali lang naman malaman Madali lang naman mag-inquire na lang ngayon sa mga solar panel, sa mga solar setup eh. Alamin nyo lang yung inverter kung ilang watts. Alamin nyo lang din yung battery kung ilang watts. Tsaka kung ilang pirasong solar panel. Yun lang. And then you can compare the price na. And yung brand, syempre, number 1 ang DEA sa atin. So, DEA lang yung ini-install natin. Pero yung mga Solis, goods din yan. Ayun, DEA and Solis. Pero Solis, medyo mas pinipili namin si DEA. Tapos yung battery natin, Life PO4 na to, na EV cells or Goshen cells na yung mga cells nila. Wala yan sa, wag niyong pansinin yung mga, yan, kunyari Sunpool or kung anumang brand ng assembly. Kasi assembly yan eh. Ang pagpili po talaga sa battery is yung cells. Alamin niyo kung anong cells siya. Okay, so kahit anong company pa siya, hindi dun nakikita yung kung malupit ba yung battery. Makikita niyo yan kung ano yung cells na nasa loob. So, yun lang lagi nyo tatanungin. So, itong mga cells na ginagamit natin, sa lahat naman ng mga in-install natin, yung mga grade A cells na yung ginagamit natin, lagi naman namin ina-explain yan kapag nagbibigay kami ng quote. Grade A cells yung ginagamit natin na lithium Life PO4. Okay? Yung BMS niyan, nagko-communicate na sa mga DEA. So, tignan natin para makita natin kung legit ba na balance siya. Okay, punta tayo ng menu, analog info, 53.29. Ito 53.31. So, as you see, makikita nyo balance. Balance na yan. Considered as balance na yan. Kasi 0.2 lang naman yung difference eh. Tapos, ayun yung kinakain nung battery na galing sa inverter, yung hinihigop ng inverter na galing sa battery is ayun halos pareho sila. 3.8, 3.64. Ibig sabihin, pantay siyang halos kumukuha ng karga papunta sa mga appliances. So, ibig sabihin, nagko-communicate sila ng maayos nung inverter. So, yun ang importante. Marami kasi kaming mga ni-repair na mga nagdi-DIY na yan, nagpa-parallel ng battery. Hindi pantay. Parang naunang nalolobat yung isa, tapos yung isa naman. So, medyo may may issue yun. So, anyway, ayun nga. 300, magkano? 360 to 380,000. Ayan, dalawang na yan. Kung sa bill, kung gusto niyo malaman yung bill, ang savings niyo na dito is more likely 10 to 17,000 monthly. 10,000 to 17,000. Yan yung safe na estimate ko sa pwede nyong masave sa bill sa ganitong setup na dalawang battery. Okay. So, ayun. Marami pa tayong vlog tungkol sa mga ganito. Sa mga iba kong in-install. May mga upload. May mga video ko doon na hindi ko pa na-upload. So, may mga video ko na maipapakita na nabigay ko ng much more further details sa mga ganitong setup. Kaya, abangan nyo na lang guys. Tayo na natin. Okay, so ito na yung drone shot natin. Ayan yung first tank, tsaka yung mga solar pump panels natin. Ayun, nandun sa pinakadulo. And next is yung second tank para sa bahay, yung stainless, tsaka 12 pieces pala yung solar panel natin para sa bahay. Ang next is yung third tank and fourth tank. Ayun, kung nakikita nyo, medyo malayo-layo na talaga, di ba? And fifth tank, tsaka ayan yung agarwood niya ni client. Tsaka yung pineapple, yun sa may banda dun sa dulo, yung pa-slope. And next is, ito, pineapple area din to. Itong pa-slope na lupa na yan. Next, yung 6th tank, tsaka yung 7th tank. Yung 7th tank, hindi masyadong kita kasi may puno, pero nandun lang din banda yon. So, ayun. Tara, gala tayo ng konti dito sa hacienda ni Attorney.
And ayun, yung tangke pala na yan is yan yung para sa bahay. Overhead open tank na best tank stainless yung ginamit natin dyan. So ayun, ganda nung hacienda ni attorney, sana all, no? Ready naman na lahat dito. At least na install na lahat yung mga essentials tulad niyan. Yung solar pump, tsaka yung mga water system. Ayan. Guys, yung solar pump natin talagang malakas yan. Siguro yung isang overhead tank parang 15 minutes lang or wala pang 15 minutes puno niya na. Ayan yung view nung kapag hinarap natin dun sa bahay. Then, ayan, lahat nung nandyan sa video is sakop yan nung 6 hectares ni attorney. Ayan yung yung tulay kanina kung nasan tayo. Nakahingal nga lang yan guys kasi medyo pataas yan. Hindi naman siya ganun katarik. Pero ayun. Papakita yung hanggang dun sa gate. Hindi na makita yung daan na dinaanan natin kanina kasi nasa ilalim ng manggay. So ayun lang. Okay na siguro tayo sa drone shot natin. Okay, mga ma'am and sir. So ayun, sa mga naka-follow sa akin and nag-aabang sa mga video ko. Again, I'm sorry po at medyo talagang na-busy tayo. So nakita nyo naman yung mga ginawa natin dito. I hope napakita ko lahat. Pero ayun, talagang time consuming yung nangyari dito. Pero nakakapag-vlog pa rin ako nung sa mga while ginagawa ito. Hindi naman ako as in talagang lagi nandito. May mga may foreman naman ako na gumagawa. Chine-check ko lang sila time to time, let's say mga twice or thrice a week. Hindi naman thrice a week lang, minsan 4 to 5 days a week pinupuntahan ko sila. Pero nakakapag-install pa rin naman tayo sa mga ibang project at nakakapag-video rin. Ang problema, hindi ko lang nga talaga ma-i-edit dahil lagi ako nandito. Kaya ayun po ang dahilan kung bakit wala na tayong upload. So hopefully ito ngayon patapos na. Konti na lang yung ginagawa dito. Ito, mag-aano na lang kami dito. Magla-landscape na lang kami. Magla-landscape kami. Maglalagay kami ng dyan, ng Carabao grass. So, ayun. Hopefully tuloy-tuloy na tayo mag-upload ng mga ibang project natin. At palagay ko mas marami kayo matututunan ngayon. And mas magiging updated tayo sa mga pricing, sa mga lahat ng mga planong pag nagpapasolar, sa mga solar pump. Ayan. Meron na akong mga revelation sa mga next na video ko tungkol sa pricing dahil mura na lang po talaga sila ngayon. At para iwas kayo sa scam, ayun, mag-upload tayo ng mga very informative video. Hopefully, supportahan nyo pa rin po ako sa mga mga nabitin ko sa mga sa mga uploads ko. Pasensya na po at sana sumuporta pa rin po kayo sa amin. And ayun lang po. I think nasabi ko na lahat. And abang-abang na lang po kayo sa mga next upload namin. Hopefully every 3 days makakapag-upload na tayo. Okay. Thank you kung hanggang ngayon nandito pa po kayo at sa mga baguhan. Salamat po hanggang ngayon nandito pa rin kayo sa pinakahuli. And konting support lang po. Pwede po kayo mag-comment kung ano yung mga tanong niyo dyan. And ayun po, subscribe lang po kayo para makatulong din po ng konti sa channel namin. And thank you po. God bless. Bye-bye.